Dito na mga kabayan, PBBM, Trillanes, COA, AMLAC, bueneltahan ni Sara Duterteng baliw. Antindi mga kababayan, ano? Hindi na nga dumadalo sa mga hearing. Aba mga kababayan ko, siya pa may gana na Romes back. Oh, makinig! Mula kay PBBM hanggang COA at AMLAC, isa-isa silang binuwentahan ni Vice President Sara Duterte. Isang araw matapos ang ikatlong impeachment hearing sa Kamara. Ang detalye sa agenda report ni Ched Gatchalian, nag-uulat ang live mula sa Makati City. So, Ched, ano na ang mga sinabi ni VP Sara? No. Corina, muling binanata ni Vice President Sara Duterte ang Marcos Jr. administration isang araw matapos ihayag sa House deliberations na hindi umano nagtatali ang bilyong pisong bank transactions ni VP at ng kanyang asawa sa kanyang salin. Kita niyo mga kababayan ko, binanatan sa pamamagitan daw ng hindi nagtatali daw. Hindi nagtutugma yung pong kanyang salin at saka yung mga kababayan ko, alam niyo naman, si Sara Duterte, di ba? Alam niyo na yan. Siyempre gagawa ng palusutan yan. Ganun naman lagi yan. Isasabihin na wala siyang kasalanan. Sino ba naman ang kriminal na umamin na may kasalanan siya? Laging ampli niyan, mga kababayan, pagdating na sa korte, sasabihin sa judge, not guilty your honor. Kahit huli mo na sa akto, sasabihin niya, not guilty. Diba? Mahuli mo si Sara na bumibengbang ng kapwa babae, sasabihin niya, not guilty. Ano lang ginagawa nyo? Nagpopompyangan lang kami. Tuloy. Mayroon na ring tugon ang legal team ni VP sa mga pasabog ni former Senator Antonio Trillanes at sa mga records na inilabas ng AMLAC. Sa isang pahayag, sinabi ng bise na habang lumalala ang umano'y pang-abuso ng administrasyon sa mga institusyon ng bansa para sa politika, mas nahalata raw na takot itong managot. Si PBBM din daw ang sumusuporta kay former Senator Antonio Trillanes IV na anyay wala pa ring pinagbago ang naratibo. Tinawag din ni VP Sara na low bender ang Kamara na tumatanggap umano ng mali-maletang pera at lumalagpas sa limitasyon ng constitutional powers nito. Grabe si Sara, nag-asal pusit na naman. Ganyan lang style mga kababayan ni Sara. Asal pusit talaga. Tama si Castro Tama si Franz Castro, asal pusit. Pag nasusukol, bubuga ng itim na tinta. Ito kasi ang matindi mga kababayan imbis ho sagutin ni Sara Duterte yung pong inaakusa, dinadaan sa social media. Hindi naman ho korte ang social media Ikaw, putang ina mong Sara ka. Dumalo ka para maging formal, maging fair ang laban. Dumalo ka sa Kongreso, doon ka magpuputak. Dalin mo yung 16 na abogado mong hayop ka. Di ba mga kababayan? Easy, simple lang. Wak-wakirat, bunganga ng bunganga sa social media. Ginagawang korte nila yung social media. Style ng mga DDS yan. Akala naman ay hindi pa sila bistado. Bistado na kayong lahat, mga putang ina nyo. Wala na kayong maitatago. Di po ba? Mga kababayan ko naman, meron naman tamang venue. Nandyan po ang Kongreso. Maano man lang, dumalo kasama yung 16 na abogado o pang-17 siya. Sabi nga niya, mataas daw yung kanyang marka at grado. O ngayon, ipakita mo yung galing mo. Pero sa pinapakita mga kababayan, pilit niyang nililihis yung usapin patungkol sa kanya. Ang ginagawa ni Sara, abay, dadaling ka sa ibang kwento at dadaling ka sa issue ng iba. Di ba? Tama, mga kababayan? Di ba, Tiger 99? Yung issue niya, hindi yun ang pag-uusapan, ayaw niyang pag-usapan yan. Ang gusto niyang pag-usapan na, yung pong issue ng mga tao na mga nagsasakdal sa kanya. Kita nyo ho mga kababayan ko, yung mga nag-iimbestiga,
na mga kongresista, abay, babanatan ng mali-maleta. Teka muna, hindi naman yan ang usapin eh. Ha? Ang pag-usapan muna natin sana, yung problema mo, putang ina mo, Sara. Diba? Hindi ho eh. Pilit niyang nilalayo. Dadali niya kay Pangulong Bongbong, siya daw ang may hawak kay Senator Trillanes. Ganon, mga kababayan, ano? Baka naman gusto mong isipin minsan, baka naman si Martin. Di ba? Ngayon, mga kababayan ko. Sige, tuloy natin. Hindi rin nakaligtas ang Commission on Audit at ang AMLAC sa buwelta ng bise. Simple lang daw ang Kita nyo, mga kababayan, ngayong hindi na ho pumapabor ang mga resulta ng investigasyon ng COA at AMLAC na sangay ng gobyerno. Mga kababayan, binabanatan ng bobo. Bobo ho itong putang inan to eh. Di ba? Tignan nyo, nung dati, panahon na nagugustuhan nila yung mga resulta ng investigasyon, anong ginagawa? Ginagamit ng mga bobong mga tagapagtanggol niya. Sino? Dati daw COA commissioner, si Buangson. Yung dating asawa nung asawa na naging asawa rin nung naging asawa nun. Na naging asawa ng matanda. Sino? Si Kati Buni. Nagtatawanan pa sila, mga kababayan eh. Pinagmamalaki nila, yung po daw, investigasyon ng COA, ay pabor daw kay Sara. Ngayon, mga kababayan, hindi na ho pumapabor. Kaya binibira na nila. Pati yung AMLAC, mga kababayan. Aba, mga kababayan, yung taga-AMLAC pala, matalino na abogado na cum laude pa. Diba? Maayo-ayo lang tinatan. Ulyanan nyo lang, nabwas andila. Sagot ni Duterte sa lahat ng aligasyon, malinis sa kanyang service record at wala raw siya naging kaso ng korupsyon. Kita nyo, malinis daw ang kanyang record. Wala daw kaso ng korupsyon. Ang daming ang tip. Ano yan? Ano yung mga binibintang sa'yo? Ang mga pera na galing sa droga, mga ninakaw mo sa confidential fund mo, hindi ba yan na issue ng korupsyon? Sara naman, ano ba yun? Binobola mo na naman yung mga bobong DDS eh. Alam nyo, sa totoo lang, si Sara Duterte, yung mga bobong DDS na lang ang nauuto niyan. Tuloy. Ang mensahe ni VP sa publiko, huwag umanong magpalinlang sa ingay ng impeachment habang wala pa ring sagot sa flood control controversy. Ay, putang na, tingnan nyo, diversionary tactics. Ayaw niyang pag-usapan yung kanyang impeachment. Doon daw sa flood control, tanga. Makukulong na nga si Martin eh. Dahil sa pag-iimbestiga. Galit na nga yung mga Martinico sa akin. Yung mga Martinico naglayasan na. Tapos sasabihin mo, pinapabayaan ni Manong Bongbong, ikukulong na nga si Martin. Sino gustong lumaban dyan? Algere, may mukhang bagong channel ka na naman. Nagdadasal na daw si, defensor. Baka may gusto dyan, no? Pustahan lang, katuwaan lang, Kahit 100,000. Sa makukulong nga, Doon ako sa makukulong si Martin Romualdez, Sino ang pupusta sa inyo? Open pa yan. Gusto nyo dagdagan. Gusto nyo, ipusta ko yung Kia Pride. Mga Martinico, pagkakataon nyo na, Sino ang gustong pumusta sa inyo? Hinahamon ko kayo. Ipagkalat nyo sa mga Martinico. Si Boss Mike pumupusta ng 1,000,000. Ang pusta, makukulong si Martin Romualdez.
1,000,000, oh. 1,000,000. Oh, 11. 11. Sino gusto? 1,000,000 kagad ako. Oh. Lapagan ho. Oh, ayaw. Saya. Yung mga Martinico dapat, di ba? Oh, sabit ako 100K. Oh, si Algeria sasabit ng 100K. Oh, 1,100,000 na. Makukulong si Martin, oh. Doon kami. Oh, makukulong. Oh. Sige nga ho, mga kababayan. Mga Martinino, nananawagan kami sa mga Martinico. Sa mga naniniwala kay Martin dyan, baka gusto nyong pumusta. Ang pusta ho ay nalikom na ho. 1,100,000, tapatan nyo. Ang amin ang amin, makukulong si Martin. Diba, mga kababayan? Sa isa pang pahayag, inanunsyo ni Duterte na hindi na matutuloy ang nauna niyang biyahe dahil sa last minute daw na pag-aproba ng palasyo. Pero ang hirit ni VP sa Malacanang, abangan ng kanyang bagong request. Sabi niya, ay, nako, puro naman. Etong kampo, kita niyo, dami-daming abogado, putang ina, puro mga bobo. Imbis ho sagutin sa Kongreso, makita sana kung gaano kagagaling ito. Wala ho. Nandun lang, nagbubutas ng bangko. Sabi ni Candido, sama na ng 10,000. Di 1,110,000 na tayo. Mga Martinico, nananawagan kami. Ilabas nyo na lahat. Ilabas nyo na lahat. Makukulong si Martin Romualdez. Attorney Michael Poa, ang spokesperson ng defense team ni VP Sara, kailangan maging maingat sa pag-interpret ng transaction details na ipinakita ng AMLAC sa House hearings. Sabi, no? Suspicious transactions does not equate to any wrong. Tangina nyo, nasa social media kayo, nasa media kayo. Diyan kayo nagdadaldal. Pumunta kayo doon sa hearing. Doon nyo dalhin yung mga nyo. Walang bilang eh. Mga kababayan, yung mga pinagsasabi na itong mga bobo na to, wala akong bilang yan. Dalin mo yan, sabihin mo kay Sara Duterteng baliw, pumunta doon sa hearing sa Kongreso. Sumama kayong dalawa. Ilan ba kayo? 16 kayo. O sumama kayong 16. Para nang sa ganun, magkaalamanan na. Kaysa nasa media kayo, nasa social media, nagbubunga nga, naghangatwiran. Bakit diyan kayo naghihiring? Diba? Naghihiring sila sa social media. Bakit to? Kasi hindi ho nila kaya yung mga nasa Kongreso dahil puro matatalino. Ang kaya lang ho ng kampo ni Sara, yung mga bobo, tanga, mangmang. Yan ho yung market nila. Kaya sila nagpapaliwanag sa social media, hindi po doon sa Kongreso. Diba, mga kababayan ko? Ganyan sila. Kaya hindi naman ho kayo mga BO-BO. Hindi naman kayo mga bobo, hindi naman kayo mga tanga, hindi naman kayo mangmang para hindi nyo mapansin kung ano talaga yung mga lakad nila. Doon nila kayang depensa ng tanong sa Congress. Kasi nga mga bobo. Bobo si Sara. Paano nila ipagtatanggol yun? Nakita na yung unang hearing pa. Si Sara anong ginagawa? Shiminit like. Shiminit. Diba? Hindi nyo kaya si Trillanes. Hindi nyo kayang sagutin ang COA. Hindi nyo kayang sagutin ang AMLAC. Ha? May pabuelta-buelta ka pa? Tang-ina ka? Tao pa ko ha! May pabuelta-buelta pa si Sara, pero mga kababayan, walang kakwenta-kwenta, walang kalaman-laman. Sa madaling salita, mga kababayan, blanco. Oo. Si Felix Macaraeg, makukulong daw. Nako, dami na naman. Parami na ho kami ng parami. 1,130,000 na ho ang pago. May pago na ho kami, ha? Sa team,
Team, makukulong si Martin na magnanakaw. Ang pago namin, oo, 1,130,000 na po. Grabe, no? Oo, naku, oh. Pegador, wala kang kawalan.